Para sa isang pamilyang nagmula sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur, ang basketball ay hindi lang basta laro. Ito ay isang lifeline, isang gintong tiket palabas ng kahirapan. At sa bawat dribble, bawat talon, at bawat pawis na pumapatak mula sa 6 na talampakan at 3 pulgadang katawan ng 19 na taong gulang na si Rene Claire Bobet Paterbonia, bitbit niya ang pangarap ng kanyang buong pamilya. Isang batang nangako sa kanyang dating coach na hindi muna babalik sa kanilang probinsya sa loob ng 5 taon dahil kapag nagbalik siya, mayaman na siya at naiangat na niya ang kanyang mga magulang sa hirap ng buhay. Ngunit ang pangarap na iyon ay biglang naglaho sa isang iglap dahil sa isang matinding trahedya na yumanig sa buong bansa. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Rene Paterbonia? Paano nga ba ang isang batang itinuturing na isa sa mga pinakapangakong pangalan sa Philippine basketball ay binawian ng buhay sa rurok ng kanyang simula? Bago natin alamin ang buong detalye ng nakakarindiring kwentong ito, siguraduhin mag-subscribe muna kayo sa Emrys TV Entertainment. I-click ang notification bell at i-like ang video na ito para lagi kayong updated sa mga pinakamalalalim at pinakamakahulugang dokumentaryo tungkol sa mga paborito ninyong personalidad. Si Bobet ay hindi pinanganak sa Karangyaan. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya sa Talacogon, Agusan del Sur, kung saan ang buhay ay isang patuloy na pakikipagsapalaran. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho araw at gabi sa pamamagitan ng pagtitinda ng isda sa palengke upang maitaguyod ang kanilang 7 anak. Sa isang lugar na madalas bahain at malayo sa marangyang pasilidad ng Maynila, natutunan ni Rene na ang bawat pagkakataon sa buhay ay dapat ipaglaban ng may kasamang dugo at pawis. Para sa kanya ang basketball ang kanyang sandata upang mabago ang kapalaran ng pamilya Paterbonia. Mabilis na napansin ang kanyang pambihirang talento sa hardcourt. Ang kanyang pambihirang taas, liksi at likas na basketball IQ ang naging dahilan upang mapansin siya ng Ateneo de Davao University Blue Knights. Sa ilalim ng gabay ng mga coaches sa Davao, unti-unting hinubog ang kanyang kakayahan hindi lang bilang isang manlalaro kundi bilang isang leader. Noong 2025 palarong pambansa, pinatunayan niya sa buong Pilipinas kung anong klaseng manlalaro siya. Pinangunahan niya ang Davao Eagles sa pagkuha ng Secondary Boys Basketball Championship at nasungkit pa ang prestihiyosong titulong Most Valuable Player o MVP. Ang kanyang dominasyon sa National Basketball Training Center o NBTC ang tuluyang nagbukas ng mga pinto para sa kanya sa Maynila. Dahil sa kanyang ipinamalas na galing, hindi na naging sorpresa nang kumatok sa kanyang pintuan ang isa sa pinakamalalaking programa ng collegiate basketball sa bansa, ang Ateneo de Manila University. Siya ay opisyal na naging isang Blue Eagle, isang rookie na inaasahang magpapakita ng gilas sa UAAP. Bago lumipad patungong Maynila, iniwan niya ang isang katagang hinding-hindi malilimutan ng kanyang mga naiwang mentor. Coach, hindi muna ako babalik ng 5 taon dito dahil kapag bumalik ako, mayaman na ako at maiuuwi ko na ang tagumpay para sa pamilya ko. Isang napakatamis na pangako na nagpakita ng kanyang malalim na pagmamahal bilang isang anak, na handang ibuhos ang lahat para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang paglipat sa Maynila ay isang malaking hakbang para sa isang batang galing sa probinsya. Mula sa tahimik at simpleng buhay sa Agusan del Sur, biglang sumabak si Rene Paterbonia sa mabilis at mapanghamong mundo ng katipunan. Ang Ateneo de Manila University ay kilala hindi lamang sa mataas na kalidad ng edukasyon kundi sa napakatindi at seryosong programa nito sa sports, particular na sa men's basketball. Ang mapabilang sa koponang ito ay nangangahulugan ng pagtitiis sa mahabang oras ng ensayo, pagbabalanse ng pag-aaral, at pagharap sa mataas na ekspektasyon ng mga fans at management. Ngunit para kay Rene, ang bawat pagod ay balewala dahil alam niyang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang patungo sa pagtupad ng kanyang pangarap. Sa kanyang pagdating sa Ateneo, agad siyang tinanggap ng kanyang mga bagong teammates at coaches. Nakita sa kanya ang potensyal na maging susunod na malaking pangalan na magtatanggol sa kulay ng asul at puti. Ang kanyang dedication sa bawat training session ay naging inspirasyon din sa kanyang mga kapwa rookies. Ang transition mula sa high school basketball patungo sa collegiate level ay hindi biro. Ngunit dahil sa kanyang physical assets at determinasyon, mabilis siyang nakasabay sa sistema. Inaasahan ng marami na siya ang magiging X-factor ng koponan sa mga darating na season ng UAAP. At ang kanyang pangalan ay unti-unti ng ugong-ugong sa mga sports analysts at basketball enthusiasts sa bansa. Kasabay ng kanyang pagsisikap sa court ay ang pagbuo ng mga bagong pagkakaibigan.
Isa sa mga nakasama niya sa kanyang journey ay ang mga foreign student athletes at iba pang transferees na may kanya-kanya ring kwento ng sakripisyo. Ang samahan ng koponan ay unti-unting tumitibay sa bawat shared meals, tawanan sa dorm at pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap sa hinaharap. Para kay Rene, ang Ateneo ay hindi na lang basta paaralan. Ito na ang kanyang bagong tahanan kung saan umete-unting nagkakaroon ng hugis ang kanyang mga pangarap na mayahon ang pamilya sa kahirapan. Ang buong komunidad ay nag-aabang sa kanyang opisyal na debut nang hindi nalalamang isang madilim na ulap ang nagbabadya sa kanilang unahan. Bilang bahagi ng paghahanda ng koponan para sa mga darating na torneo at upang mas mapatibay ang tinatawag na team chemistry, nagpa siya ang pamunuan ng koponan na isagawa ang kanilang off-season bootcamp at team building activity sa lalawigan ng Aurora. Ang bayan ng Dipakulao, nakilala sa magagandang baybayin ngunit mapanganib na alon ang naging lokasyon ng aktibidad na ito. Ang mga ganitong uri ng aktibidad ay karaniwan sa mga sports teams, isang pagkakataon upang makapag-relax ang mga manlalaro mula sa stress ng Maynila habang sumasailalim sa mga physical conditioning exercises sa labas ng traditional na gym. Kasama ni Rene sa biyaheng ito ang kanyang mga teammates, kabilang ang kanyang kapwa manlalaro na si Divine Adili. Ngunit ang hapon ng Lunes ay nagdala ng isang hindi inaasahang bangungot. Ayon sa opisyal na naulat mula sa Aurora Provincial Police Office, ang mga manlalaro ay nagpasyang lumangoy sa dagat pagkatapos ng kanilang mga naka-schedule na aktibidad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nasa tubig ang mga manlalaro, isang biglang at napakalakas na agos ng tubig o rip current ang tumama sa kanila. Ang lakas ng agos ay sapat na upang tangayin kahit ang mga pinakamalakas at pinakamalulusog na atleta. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw ang mga manlalaro para humingi ng tulong at agad namang sumubaybay at sumaklolo ang mga naroron sa dalampasigan upang sagipin sila. Sa kasamaang palad, sa kabila ng mabilis na pagtugon ng mga rescue teams at ng kanilang mga kasamahan, hindi pinalad na makaligtas sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang balita ng kanilang pagkalunod ay mabilis na kumalat at nag-iwan ng malaking sugat sa puso ng buong komunidad. Isang masayang bonding at training na sana mga ay magiging simula ng kanilang magandang season ay nagwakas sa isang matinding trahedya na walang sino man ang nag-akala na mangyayari. Ang dalawang kabataang puno ng lakas, talento at pangarap ay biglang binawian ng buhay sa isang iglap na nag-iwan sa kanilang mga pamilya at tagahanga sa isang malalim na estado ng pagkabigla at pagdadalamhati. Habang ang buong bansa ay nagluluksa sa pagkawala ng dalawang atleta, isang mas matinding unos ng emosyon ang hinarap ng pamilya Baterbonia sa Agusan del Sur. Ang balita ng pagkamatay ni Rene ay hindi agad direktang nakarating sa kanila sa paraang nararapat para sa isang nagdadalamhating pamilya. Ang ina ni Rene na si Rovelyn Baterbonia ay naglabas ng kanyang labis na hinanakit at bighati sa pamamagitan ng kanyang mga social media posts. Sa kanyang mga salita, ramdam na ramdam ang matinding sakit ng isang ina na nawala ng isang anak na siyang tanging inaasahan ng kanilang pamilya upang maiahon sila sa hirap. Ayon kay Ginang Rovelyn, labis niyang ikinasama ng loob na nalaman na lang nila ang balita sa pamamagitan ng internet at mga balibalita bago pa man sila pisyal na abisuhan o bago man lang nila makita ang lagay ng kanilang anak. Sinabi niya na wala man lang nagpakita sa kanila ng larawan o direktang patunay bago ito isapubliko sa media. Dagdag pa rito, ipinahayag ng ina na wala silang kaalam-alam na isasabak ang kanilang anak sa ganoong uri ng aktibidad sa tabing dagat. Sa kanyang emosyonal na pahayag, sinabi niya na kung alam niya lang na may panganib na kakaharapin ng kanyang anak sa Aurora, hinding-hindi niya ito papayagang sumama, kahit na ito ay bahagi ng training ng Ateneo. Ang sakit ng pamilya ay nadagdagan pa ng katotohanang napakalayo nila sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Ang kawalan ng kakayahan na agad na makalipad patungong Maynila o Aurora dahil sa kakulangan sa pinansyal na aspeto ay nagdulot ng mas malalim na trauma. Para sa kanila, ang pagkawala ni Rene ay hindi lang pagkawala ng isang mahusay na manlalaro, kundi ang pagkagiba ng mga pangarap na binuo nila sa loob ng maraming taon sa maliit nilang tahanan sa Agusan del Sur. Ay ang mga katanungang umiikot sa isipan ng ina kung paano at bakit nangyari ang trahedya ay patuloy na naghahanap ng malinaw na kasagutan mula sa mga taong may hawak sa responsibilidad ng kanyang anak.
Sa gitna ng lumalalim na emosyon at mga katanungan, mabilis na kumilos ang pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Sur sa pangunguna ni Governor Santiago Cana Jr. Upang maibsan ang pasanin ng nagdadalamhating pamilya, agad na nag-aabot ng tulong ang lokal na pamahalaan upang sagutin ang lahat ng gastusin sa pamasahe at transportasyon ng mga magulang patungong Maynila. Layunin nitong masiguro na maayos na makukuha ang labi ng batang manlalaro at maiuwi ito ng ligtas sa kanilang bayan sa Talacogon upang mabigyan ng isang disenteng burol at libing na napapaligiran ng mga taong nagmamahal sa kanya mula pa nung bata siya. Habang inaayos ang pag-uwi sa labi ni Rene, nagsimula na ring gumalaw ang mga otoridad upang mag-imbestiga sa nangyari. Bagamat lumabas sa paunang pahayag ng Aurora Police Office na isang natural accident ang insidente at walang nakikitang foul play, hindi rito nagtatapos ang pagsusuri. Pumasok na rin sa eksena ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang magsagawa ng isang masusing at malalim na parallel investigation. Nais malaman ng mga otoridad kung mayroon bang naging pagkukulang o kapabayaan sa panig ng mga organizers ng team building pagdating sa mga safety protocols, lalo na't kilala ang dagat ng Aurora sa pabago-bagong panahon at mapanganib na agos. Ang pamunuan ng Ateneo de Manila University ay nagpahayag din ng kanilang buong suporta sa pamilya at sa nagpapatuloy na investigasyon. Nangako ang universidad na hindi nila pababayaan ang mga naulilang pamilya ni Rene at Divine sa panahong ito ng matinding pagsubok. Gayunpaman, sa kabila ng mga opisyal na pahayag at investigasyon, ang tanging hiling na lang ng tiyuhin ni Rene na si Sandy Baterbonia at ng buong angkan ay ang mabigyan sila ng pribadong espasyo upang magluksa at ang mabilis na pag-uwi sa katawan ng bata. Ang hustisya at kalinawan sa mga detalye ng insidente ang nananatiling sigaw ng pamilya habang hinaharap ang pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Ang maikling kwento ni Rene Bobet Baterbonia ay isang masakit na paalala kung gaano kabilis magbago ang takbo ng gulong ng buhay. Isang araw, ikaw ang bituin ng iyong probinsya, ang pag-asa ng iyong pamilya, at ang hinaharap ng isang sikat na koponan sa Maynila. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng ito ay maaari palang maglaho dahil sa isang hindi inaasahang trahedya. Paring hindi na natin siya makikitang magsuot ng asul na jersey sa ilalim ng naglalakihang ilaw ng Araneta o MOA Arena, ngunit ang kanyang kwento, ang kwento ng isang batang mula sa marshland ng Agusan na lumaban at nangarap para sa kanyang pamilya, ay mananatiling nakasulat sa puso ng marami bilang isang tunay na inspirasyon. Sa inyong palagay, ano ang mga dapat gawing hakbang ng mga paaralan at sports management upang mas masiguro ang kaligtasan ng mga student-athletes sa mga ganitong uri ng off-season activities sa labas ng campus? Meron ba kayong mensahe ng pakikiramay para sa pamilya Baterbonia? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita muli tayo sa susunod na makabuluhang dokumentaryo dito lang sa Emrys TV Entertainment.